Hello mga Marikoy, for today's video, may share ko sa inyo. At alam nyo ba, ang tagal-tagal ko nang gustong i-content to, wala lang akong oras. Pero ngayon, dahil day off ko, so ito na, napa-video na ako. And ang purpose ko sa pag-share na to, gusto ko maging guide to sa mga, especially sa mga millennials and mga Gen Z na gustong pumasok sa isang relationship. Kasi napapansin ko ng mga nakaraan, dumadami yung mga content about women empowerment and men empowerment. Which is, ang nararamdaman ko, half-hearted ako. Okay? 50-50. So, may kalahati sa akin na natutuwa ako dahil malaking tulong to para magsilbing guide sa mga tao para ma-identify nila kung nasa isang toxic relationship sila or toxic yung partner nila. Okay? Para matulungan kang makapag-desisyon sa buhay kung hihiwalayan mo na o hindi yung partner mo. So, yun yung kalahati sa akin. Pero yung kalahati sa akin, ayun, medyo nag-worry ako kasi baka yung mga tao ay nafe-feed yung utak nila or nasa-set yung mind nila na tumaas yung expectations nila sa magiging partner nila. Ganito yung madalas na scenario na nakikita ko. Kunahin muna natin sa lalaki. Pag ang men empowerment advocate nag-post sila, at ang topic nila doon kung ano yung ayaw nila sa babae, yung masungit na, lagi na nangaaway, red flag daw yun kasi may iba na yan or kaya toxic yan, kung kaya mo pang kumawala sa babae na yan, hiwalayan mo na, yung mga ganon. Tapos yung standards nila sa girls, na kailangan hindi mataba, kailangan sexy, kasi pag nagka-offspring yan, nagka-anak kayo, ay, mahihirapan yan alagaan yung anak mo. Yung mga ganong topic na pinag-uusapan. Napapansin ko, may mag-disagree na babae sa comment section, makikipagdebate, tapos unending na yung discussions. Okay? So, same din sa women empowerment content. So, dun pinag-uusapan kung ano yung standards na gusto ng babae, ayaw nila ng broke. Tapos, pag ang lalaki daw barkada, red flag daw yun, wag mong jojowain or aasawahin yan kasi magiging sakit lang ng ulo mo yan in the future. 'Di ba? Tapos, ganun din, nakikita ko dun sa comment section, may babae, may lalaki na nagdi-disagree, tapos nakikipagdebate, tapos unending na yung discussions. So, ang ironic lang kasi nga, pag binabasa ko yung mga hinain nila or yung mga opinion nila, or side nila, girl or boy, mararamdaman mo na both side may point. Diba? Both side valid yung kanilang nararamdaman. Ito na lang ang kabuuang observation ko. Parang nagkakaroon ng lack of respect and understanding sa nature. Okay? Kukot yan, nature. Kung ano ba yung natural sa babae at sa lalaki. So, explain ko yan sa inyo ng medyo malalim. Unahin muna natin dun sa babae. Kapag nagkaroon kayo ng partner na girl, 'di ba? Sa umpisa talaga sweet yan kasi syempre nasa honeymoon stage. Pero may encounter nyo talaga na magiging moody sila. At may scientific explanation dyan. Hindi lang trip-trip lang yan, okay, ni ate. Ang babae kasi, monthly, nagkakaroon sila ng buwan ng dalaw. At pag nagkakaroon sila, merong hormonal changes sa body nila. Nagkakaroon sila minsan ng hormonal imbalance, ganyan. Tapos, ang nangyayari niyan, unconsciously, lumalabas sa actions nila na kung ano yung changes na nafe-feel nila sa body nila, nagiging irritable, nagiging masungit, tapos nagiging tamang hinala, 'di ba? At uulitin ko, hindi yan trip-trip lang. Kaya kung kayong mga lalaki, maririnig nyo may mga babaeng nagkakaroon ng postpartum depression, nagkakaroon talaga sila ng mental disorder after manganak. 'Di ba? So kanina, ang dinidiscuss ko pa lang sa inyo, pagkakaroon ng buwan ng dalaw pero nagiging ganon. How much more pag naging asawa mo yan, nagkaroon ka ng anak dyan, 'di ba? Yung changes sa body nila times 10 yan, kaya mas lumalala yung ugali. At ito may share ako sa inyo para mas masupport itong statement ko. Dati, nung nanganak ako sa third child ko, may nakasabayan akong girl, mag-labor kasi sa public hospital ako nun.
Tapos, nakakausap ko pa siya ng maayos, okay pa siya. Tapos, na-CS na kami. Kinabukasan, nagkita kami ulit sa room. Ako, nasa ulirat ako, tinitingnan ko siya, so gusto ko siyang kamustahin, kamusta siya, ganyan. Kasi syempre, nakasabayan ko mag-labor, diba? Pero napapansin ko sa kanya, blanco yung mukha niya. Tapos, grabe, bigla na lang siyang tumayo, nagwawala siya. Tas wala siya nababanggit kahit isang word. Na para siyang bata, para siyang 2 years old na, ganyan lang. Wala siyang nasasabi kahit isang word. Nakalimutan niya, pati pangalan niya, asawa niya. Tapos tinanong ko yung doktor, ano nangyari po? Bakit naging ganun siya? Sabi ng doktor, para daw nagka-postpartum depression, ganyan. Tapos tinatanong yung kamag-anak kung may pinagdaanan ba to. 'Di ba? So hindi ganun kadali maging babae. So, sana sa mga guys, mas lawakan yung pangunawa nyo, no? Hindi dahil, pag na-encounter nyo na ganito na yung jowa nyo, huwag nyo naman silang i-judge agad, no? Dapat unawain nyo kung bakit nagiging ganyan siya at ano ba yung dapat mong gawin para masupport mo yung partner mong girl. 'Di ba? Hindi para awayin siya, husgahan, at palitan. Ngayon pag-usapan naman natin yung natural sa lalaki. Okay, so natural sa lalaki, yung pagkakaroon nila ng mga hobbies, outlet, 'di ba? Ito yung mga libang nila. Kasi most of the men, sila naman talaga yung provider of the family. Sila yung naghahanap ng pera. At sasabihin ko sa inyo, grabe, nakaka-stress yan. Mas nakaka-stress yan sa physical na trabaho kaysa, alam mo yun yung bugbog ka sa trabaho physically, kaysa mag-isip ka na mag-isip kung saan ka kukuha ng pera para pang support sa family. Eh, ang mga lalaki, hindi naman sila vocal, diba? Hindi nila agad na ilalabas yung mga hinain nila, sa loobin nila. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng outlet nila para doon nila ma-release yung stress nila. Meron silang sports na nakakahiligan or mga video games, ganyan. Gusto nilang bisitahin yung mga friends nila, 'di ba? So, yun yung natural sa lalaki. Kaya sa mga girls, sana naman lumalawak yung pangunawa natin na bago mo yan naging partner, bago mo yan naging asawa, ginagawa niya na yan before kasi natural yan sa kanila. Tapos, imagine mo na lang nung naging partner ka, naging asawa ka, bigla mo na lang puputulin yan sa kanila. Hindi madali yun. Yun na nga, overall, nakikita ko, lack of respect and understanding sa pagkakaiban yung dalawa. Lahat, opposite kayo, interest, mga gusto, standards, and all. Yung dapat nating gawin pag ganito, nasa ganitong sitwasyon na kayo, ito na yung tinatawag na adjustment period eh. Ang dapat yung gawin, always choose love. 'Di ba? Ang cheesy lang, pero yun talaga yung key. Yun ang susi para mag-work yung relationship nyo. Kasi pag pinili mong magmahal, kahit alam mo sa sarili mong mataas ang expectations mo sa partner mo, mayroon kang gustong makita na gagawin niya sa'yo. Pero, pinili mong magmahal, alam mo yung mag-a-adjust ka. Kusa ka mag-a-adjust kasi gusto mo makasama yung taong yan for the rest of your life. 'Di ba? Always remember, guys, that a great relationship don't just happen. They are created. Kailangan yung mag-teamwork. Kailangan yung intindihin, unawain ang bawat isa kung ano yung pagkakaiba nyo. Kasi imagine nyo na lang, pag pumasok kayo sa isang relationship, pwedeng may mabuong blessing, pwedeng magkaroon kayo ng anak, 'di ba? Tapos, ganito yung mindset nyo na kanya-kanya kayo, na kailangan masunod yung gusto nyo. So, ang pwedeng maapektuhan in the future ay yung magiging anak nyo. 'Di ba? So, kawawa naman. Dapat, pag pumasok kayo sa relationship, maging matured enough tayo para unawain natin ang bawat isa, ang partner natin. Lagi niyong tatandaan, walang perfect na marriage, na relationship, wala. Never nagkaroon ng perfect. Okay? At ma-share ko lang yung sa akin. Madalas sinasabi nila, ang perfect naman ng relationship. No, never naging perfect. 'Di ba? Sa loob ng 5 taon, yung first 5 years namin ng partner ko, grabe yung adjustment period namin. Kasi parehas kaming dominant.
parehas strong ang personality namin. Tapos magkaiba kami ng interest. Kaya madalas talaga nagtatalo, nag-aaway, hindi nawawala. So eventually, since pinili nga naming mahalin ang isa't isa, naayos namin through good communication. So sinasabi ko sa kanya, nagiging honest ako kung ano yung totoo kong nararamdaman, at ganun din siya. So yun lang din ang maganda, advantage sa pagiging strong ng personality namin pareho. Kasi very kami, frank, talagang prangka. Kung ano yung gusto namin sabihin, sinasabi namin. So mas nauunawanan namin kung ano yung gusto ng bawat isa. So eventually nag-adjust, 'di ba, para mag-work yung relationship hanggang sa nakayanan namin. I can say na after 7 years na magkasama kami, dun na medyo naayos yung pagsasama namin. Tapos nakakatuwa dahil mas nafe-feel ko na mas minamahal namin ang isa't isa habang tumatagal. 'Di ba? 'Di ba dapat ganun, mas nag-grow yung relationship habang tumatagal. Hindi nawawala, hindi nagfe-fade. Dapat ganun yung maging goal natin. Kaya lalaki, kapag nakikita mo si babae na medyo nagiging nagger, tamang hinala, ang gagawin mo lang, assure mo lang siya na ikaw lang, walang iba. 'Di ba? Simple lang 'yon. Ang mga babae, akala mo komplikado, pero mapaliwanagan mo lang ng konti yan, okay na yan. Tapos, pag napapansin mo medyo burido siya, parang may pinagdadaanan, tanungin mo anong problema. Tapos pag sumagot, ikaw ang problema. Di magpaliwanag ka. Paliwanag mo yung side mo. Himay-himayin mo sa kanya. Diba? Pero, ito lang, payo ko lang, huwag mong ito-tolerate. Okay? Ito yung nangyari sa amin ng partner ko. Hindi niya ako tino-tolerate. Kapag nagmamaldita ako, kapag nagsusungit ako, hindi niya ako tino-tolerate. Talagang kinakat niya ako. Hindi yan acceptable yung ugali mo. Walang problema, wala tayong pinagdadaanan bakit nagkakaganyan ka. Yung mga ganun. So, nare-realize ko na may something ako. Kaya, ang ginagawa ko noon, tinatandaan ko yung mga sinasabi niya. Tapos, habang tumatagal, nagiging matured ako. Tapos, parang nahihiya na ako na maging ganun sa kanya. So, yun lang din na kakat mo rin pag sobra na. Huwag mong itolerate yung masamang ugali. Papakinggan mo siya, uunawain mo kung ano yung concern niya, pero ipaparamdam mo rin sa kanya na hindi acceptable, na bigla ka na lang nag-aaringit, nag-aaburido nang wala namang dahilan. Para maayos din, ma-repair din yung ganong ugali ni ate girl. Okay? So, sa babae naman, payagan nyo, lumabas yung partner nyo kung gusto nilang maglibang, magdiwalil para mawala lang yung stress nila, diba? Dahil sila yung naghahanap ng pagkakakitaan, sila yung nagpo-provide sa family. Hindi porket naging mag-asawa na kayo, naging daddy na siya, hindi niya pwedeng gawin yung mga nagagawa niya noon nung binata pa siya. Diba? Natural sa lalaki yan, gusto nilang gawin yan, mga libang, mga hobbies sila, mga interest nila. So, sana lawakan yung pangunawa dyan, ate girl, huwag masyadong mahigpit. Pero, ganun din, mag-set ka rin ng limitations kasi lahat naman ng sobra masama. Diba? Huwag sobrang luwag din kasi baka kung ano-ano maging libang yan. Okay. So, ito lang, disclaimer lang para sa topic na to. Ito ay para sa mga walang bad record pagdating sa partner nila. Kasi, I'm sure, magiging salungat to kapag, alam mo yon, may bad record ka. Medyo mahirap yan pag trust issues ang kalaban natin, no? Para to sa mga couples na mag-start pa lang or mga newlywed couples, yung mga bago pa lang sa relationship na mga wala pang bahid ng kasalanan. Magkakaroon pa lang. Okay, so para hindi nyo na ako awayin kapag medyo salungat yung opinion ko sa nararamdaman nyo ngayon dahil yung partner nyo may nagawang hindi tama. Okay, so yun, disclaimer lang. And yun lang. Sana mayroong natutunan yung iba dyan, especially yung mga millennials and mga Gen Z na magbibuild na ng family.
And last thing, I encourage yung mga content creators na maging pro-family. As much as possible, gumawa tayo ng content or gamitin natin yung technology na makakasave tayo ng relationship ng family. But don't get me wrong, okay na nagiging vocal tayo kung ano yung kung ano yung nararamdaman talaga. Yung totoong nararamdaman talaga. Kasi mas mauunawaan natin kung nasa toxic relationship tayo or hindi. Okay, so lahat naman, so ang ginawa ko lang, pumagit na ako para mabalanse natin. Okay, so that's all for today's video. Sana may natutunan po ang lahat. God bless yung relationship nyo or yung marriage nyo. Okay, bye!